Panginoon, mga kapatid, magandang umaga sa inyong lahat, sa lahat po ng inaabot ng ating live broadcast, FB Live, YouTube Live. Hallelujah, I like that greetings na ginawa ni Brother Chris kanina sa kanyang pagpasok. We are blessed and privileged, indeed. Hallelujah. At napakabuti ng Panginoon. In the first place, mga kapatid, wala po tayo lahat dito kung di dahilan sa kanyang biyaya, sa kanyang pag-ibig sa atin. Walang karapat-dapat. Sabi ng Bible, hallelujah, ang judgment ay final na, mga kapatid, ng sinabi ng Panginoon. The moment you eat of it, you will die. And yet, for God so loved the world. Hallelujah to Jesus. Ang pag-ibig ng Diyos ay gumawa ng daan upang ang kanyang katwiran, mga kapatid, ay hindi malabag. And yet, hallelujah, tayo po na kanyang ginawa sa kanyang larawan, ay patuloy, mga kapatid, na mabuhay, mag-enjoy, hallelujah, ng mga pagpapala na intensyon ng Diyos na ibigay sa ating lahat. Amen. Glory to God. At tayo dadako, mga kapatid, sa salita ng Diyos na matatagpuan po sa aklat po ng mga taga-Roma, Kapitulo 2, talatang 12 hanggang 14. Purihin ng Panginoon. And the Bible says, For as many as have sinned without law shall also perish without law. And as many as have sinned in the law shall be judged by the law. For not the hearers of the law are just before God, but the doers of the law shall be justified. For when the Gentiles which have sinned not, when the Gentiles which have not the law do by nature the things contained in the law, these having not the law are a law unto themselves. Purihin ng Panginoon. Glory to God. At sa bagay ito, mga kapatid, hallelujah, nais kong pamagatan ng ating mensahe, doing things God's way. Amen. Na tayo po, mga kapatid, ay mabuhay at sumunod ayon sa nais ng Diyos. Hallelujah. Glory to God. Ang ating binasa, mga kapatid, sa umagang ito ay napakaliwanag. May mga tao po, mga kapatid, na paulit-ulit na nahuhulog, hallelujah, sa legalism. Amen. And what it is ay hindi po dahilan sa nais nilang sumunod sa Diyos, kundi sa pamamagitan ng kanilang iniisip na pagganap sa mga nasusulat, ay malaya nilang magagawa yung gusto natin. Mga kapatid, ito po ay napakalaking offense when kung tatanungin po natin ang ating Panginoon Diyos. And needless to say, hallelujah, we can read all the promises of God in the Bible. We can claim all the promises of God, all we can. Pero hindi po natin tatanggapin ang nakapaloob sa pangakong ito. Hindi dahilan sa ang Diyos, mga kapatid, ay sinungaling, o hindi dahilan sa ang Diyos ay hindi capable. Praise God. Sapagkat sa binasa po natin, hallelujah, kaya po ang Diyos ay naglagay ng utos. At sa bagong tipan, wala na po tayo sa utos. Tayo po ay nasa biyaya. Amen? Pero kahit nasa biyaya po tayo, mga kapatid, ang isang anak ng Diyos, amen? Lahat ng anak ng Diyos magsabing amen. Hallelujah. Ay lumalakad ayon sa kanyang kalooban. Hallelujah. If the word utos, commandment, is offensive to you, o di huwag natin gamitin yung salitang utos at commandment. Can you say amen? Ang utos, commandment, ang kanyang salita, hallelujah, ay ipinahayag sa atin upang magawa po natin ang kanyang kalooban. Hallelujah. And we have to understand, ang pagganap sa kalooban ng Diyos ay hindi basically para sa Kanya. Long time ago, nangaral ako sa inyo, mga kapatid, the Lord do not need anything. Hindi nadadagdagan ng pagka-Diyos ng Diyos sapagkat tayo po'y sumusunod sa Kanya. Ha? Hindi po nadadagdagan, mga kapatid, ang kapangyarihan ng Diyos sapagkat tayo po ay lumalakad sa Kanyang kalooban.
Ang Diyos ay Diyos. He don't need anything. Ipinapahayag po ng Panginoon ang kanyang kalooban sa atin. Magmula pa noon hanggang ngayon. Para sa ating kapakanan. Because God is a righteous God. Hallelujah! At ito ang problema mga kapatid kung bakit ang maraming mga tao ngayon ay hindi pinagpapala. Opo. Pati na po yung mga quote-unquote mga mananampalataya. Tingnan natin mga kapatid ang isa sa signs of the last days. In the book of 2 Timothy chapter 4 verse 3. Sabi po dyan, for time will come when they will not endure sound doctrine, but after their own lust shall they heap to themselves teachers, having itching ears, and they shall turn away their ears from the truth, and shall be turned unto fables. Purihin ang Panginoon. So nakita natin, hallelujah, sa pagsasara po ng kautusan, patungo po sa panahon ng biyaya, glory to God, nakita po natin na, hallelujah, binago ng Diyos yung sistema ng mga tao na sa pagganap ng relihiyon, and because of doing that, they feel good about it, sinaway sila ng Panginoon. You're just wasting your time. Tinawag sila ng Diyos sa mga ipokrito. Well, mga kapatid, sa panahon po ng biyaya, meron pong ibang ginagawa ang mga tao. I will not question if they are real, totoo silang born again or what. I'm talking about the cause and effect of missing the blessing of the Lord. Sabi nasa po natin sa Timoteo, ang sabi doon, dumarating ang panahon ng mga tao, mamimili ng mga mangangaral. Hindi nila papakinggan, much less mga kapatid, hindi nila susundin yung mensahe ng Diyos na kanilang naririnig. Kung di pipiliin nila yung mga salita na gusto nila. Na in the guise of serving the Lord, in the guise of walking, hallelujah, after the Lord, and yet in reality, they can do what they want. Praise God. Meron akong nabalitaan, I don't know how true, may mga churches na taon-taon, ang kongregasyon nagmi-meeting bago matapos yung taon, pinag-uusapan nila kung yung parimbang pastor nila ang kanilang pastor next year. Kakalungkot. My heart goes out to those preachers na imbis na ipangaral nila, mga kapatid, yung salita ng Diyos, ay mapipilitan silang ipangaral yung gusto ng mga tao. Otherwise, hindi na sila ang pastor next year. Praise God. And mga kapatid, sana po I am not sounding rude to you. Subalit mga kapatid, kung gusto po natin ang buhay, kung gusto po natin ang pagpapala, kung gusto po nating maranasan ang kabutihan ng Diyos sa ating buhay, let us be practical. Hallelujah. Pakinggan natin at sundin natin ang gusto ng Panginoon. Sinaway minsan ng Panginoon ang kanyang sariling mga alagad. Bakit niyo ako tinatawag na Panginoon, Panginoon? Hindi ang mga sinasabi ko sa iyo. You see that? Hallelujah. Ay may mga tao, ang paborito nilang talata, yung nasa Romans 10:9. Whosoever, sapagkat lahat ng tatawag sa kanyang pangalan, hindi mapapahamak. Praise God. Without explaining the context of that. Well, hindi ko sinasabing may mali doon sa Romans 10:9. Pero kung liliwanagin po natin mga kapatid yun, yung pagtawag na yun, hindi lang paglalabas ng salita o sound sa iyong bibig na tinatawag yung pangalang Jesus. There is a lot more behind that. Can you say amen? Kinakailangan, hallelujah, yung tinatawag mo, pinaniniwalaan mo, sinasampalatayanan mo. Amen. At kung liliwanagin natin yun, nasabi pa doon, paano sila sasampalataya sa kanya na hindi nila narinig?
At paano sila makakarinig kung walang mangangaral? Alam niyo mga kapatid, hanggang doon, may liway ang mga tao na ayaw sumunod. Kasi nga, ini-elect ng iba yung kanilang mangangaral. Yung pang-apat, tapos na sila doon. Paano sila mangangaral kung hindi sila ipinadala ng Diyos? Amen? Sapagkat ang mga taong ipinadala ng Diyos para mangaral ay mga taong nagsasalita ng kalooban ng Diyos for the glory of God at para sa ikapagpapala ng mga tagapakinig. Hallelujah! Praise be the name of Jesus. Glory to God. Hallelujah! In the book of Colossians chapter 3, verses 1 to 3, para sa mga anak ng Diyos to. Amen. Ano sabi po ng banal na kasulatan? If ye then were raised with Christ, seek those things which are above, where Christ is, sitting at the right hand of God. Set your mind on things above, not on things on the earth. For you died, and your life is hidden with Christ in God. So, pasin po natin mga kapatid, hallelujah, ang tinutukoy dito, hindi po lang yung ating activities na superficially nakikita para ma-identify tayo na tayo po yung mga Kristiyano. Hindi po. Ha? Ay ito po, ang pinupunti rin ng Diyos dito, yung nasa laman ng ating puso, yung ating intensyon. Hey, listen to me, this message, hindi binigay sa mga tao para maligtas. Ang mensaheng ito ay binanggit ng salita ng Diyos sa mga taong ligtas na. Amen. This is a confirmation kung talagang ligtas ka, sabi ng Bible. Dapat ang hinahanap mo yung mga bagay galing sa itaas. Amen. At ang puntira dito mga kapatid, hindi lang yung aktual na paghahanap, kung papansin po natin. Kasi yung hinahanap natin, yung gusto natin gawin, is being driven but by what is in the inside of us. Kaya nga sabi ng Panginoon Jesucristo for where your treasure is, there your heart will be also. Ha? Ang gagawan mo ng paraan para gawin yung laman ng puso mo. Praise God. At kung tayo po yung mga totoong ligtas, ang hinahanap po natin mga kapatid ay ang gawin ang kalooban ng Diyos. Amen? Hallelujah. Ephesians chapter 1 verse 18, the Bible says, the eyes of your understanding being enlightened, that you may know what is the hope of His calling, what are the riches of the glory of His inheritance in the saints. Hallelujah. What drives you to seek those things that is from above? Sapagkat nakita mo na spiritually na mas mainam pala talaga ang mga kalooban ng Diyos kaysa ron sa mga superficial na ma-attract sa ating laman na gawin po natin sa mundong ito. Amen. Glory to God. So we must open our spiritual eyes to see what God wants us to do. It's not the other way around. Hindi natin pwedeng pagtaguan ang ating quote-unquote relihiyon para maging tama tayo sa mata ng tao. At iniisip ng iba, automatically, tama rin tayo sa harap ng Diyos. Oh, no, pwede ka maging tama sa harap ng tao. Pero hindi ka pwedeng maging tama sa harap ng Diyos. And the worst part is this. What you have been doing, kahit na successfully, ay nagawa mong ipakita sa mga tao na ikaw ay banal, samantalang hindi naman talaga gano'n ang intensyon ng iyong puso. Hindi ka naman talaga nakakasunod. Hallelujah. The fruit of it will show it. No wonder meron tayong Mateo 7:21. Hindi lahat ng tumatawag, Panginoon, Panginoon ay maliligtas, kung di ang gumaganap ng kalooban ng Diyos. Gusto kong dagdagan yan,
Hallelujah. Hindi lahat ng tumatawag pagpapalain. Amen. Hallelujah. Kung di yung gumaganap ng kalooban ng Diyos. So, nakita po natin, hindi talaga yung bastats per se. It is doing the will of God. Kaya may batas. Kaya may salita ng Diyos. Kaya may Bible. Kaya may mga mangaral para gawin ng tao ang kalooban ng Diyos. So listen, kung tayo po'y makikinig ng salita ng Panginoon, kung tayo po'y magbabasa ng Bible, let us not try to twist the message because we are deceiving ourselves. Do not convince yourself na ito ang kalooban ng Diyos samantalang your heart of hearts knows na hindi naman talaga ganyan ang kalooban ng Panginoon. Hallelujah. It's not because you feel good about it. Tama na. Amen. In fact, kung talagang anak ka ng Diyos, kahit na sa paningin ng marami tama ginagawa mo, there is that conviction in the inside of you. The Spirit of Him who raised Jesus Christ from the dead, He will convict you to do what's right. And the worst thing that could happen to you if you keep on ignoring that. Hallelujah. Praise God. Alam niyo mga kapatid, ito po ang problema ng Israel. At alam po natin, na ang nangyari sa Israel ay pattern. These are shadows na ipinakita ng Diyos. Na yun ang ginagawa ng Panginoon sa atin ngayon. Several months lang. Magmula Egypt hanggang lupain ng pangako. Dapat nandun na sila. It took them what? 40 years to do that. Symbolical yun eh. Pwede nating sabihin, magmula nung naligtas sila, hanggang sa tanggapin nila yung pagpapala, dapat ilang araw lang. Pero umabot po ng 40 years. Bakit? Ang problema po ng Israel, palagi silang hindi sumusunod. Tulungan tayo ng Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Kahabagan natin ang ating mga kaluluwa. Glory to God. Hallelujah. In the book of Numbers 20 verse 12, and the Lord spake unto Moses and Aaron, because you believe me not to sanctify me in the eyes of the children of Israel. Therefore ye shall not bring this congregation into the land which I have given thee. You know what that is? Ito po'y warning, hindi lamang sa mga tagapakinig, kundi sa mga mangaral na katulad ko. If you're reading your Bible, Moses was a very meek leader. Ilang beses siyang pinagtanggol ng Diyos sa mga rebelde sa Israel. And yet, sa binasa natin, kung tayo po'y nakinig, ito napakalungkot. Pagkatapos ng 40 years, napakipagbaka, hallelujah, I could imagine kung ganong si Moses ay puno ng pasanin sa mga tao. Hallelujah, ang kanyang inisip ay magawa yung pinapagawa sa kanya ng Diyos. Ito na, abot-tanaw na lang yung lupain ng pangako. Di ba? At ito po yung malungkot na announcement from God Himself. Si Moses hindi makakapasok sa lupain ng pangako. Ay kasi nakipag-compromise sa mga tao at the end. Mga kapatid, hallelujah. Panalangin natin ang ating mga mangaral. Amen? Hindi man gusto ng laman natin, yung naririnig natin, sabihin pa rin natin sa ating mga pastor, sa ating mga evangelist, sa ating mga mangaral, come on, preach it! Sabihin mo sa amin, ituro mo sa amin ang gusto ng Panginoon. Hindi yung gusto namin. And you know what? Kapag ka nasanay po tayo sa ganon, sa umpisa, ang ating laman tumatanggi. Pero darating ang time, mga kapatid, masasabi po natin yung sinabi ni Brother Chris kanina. Amen? The blessing and the privilege of serving the Lord. Hallelujah! Praise God. Listen to me, serving the Lord is not a real burden. No, hindi sakripisyo. Hindi po, mga kapatid. Sabi nga nung isang paboritong awit ko, it's an old song, living for Jesus is the best life of all. Serving and following Him.
Living a worldly life is no life at all. I knew it. I know it since Jesus came in. Nothing can satisfy but Jesus alone. He makes my happy heart sing. Living for Jesus is the best life of all. Serving and following Him. Huwag mong sundan ng crowd. Huwag mong sundan, mga kapatid, yung popular. Huwag mong tingnan yung generally accepted. No, no. Hallelujah. When you read the Word of God, when you listen to the Word of God, God is talking to you. You be honest to God, you be honest to yourself. Hallelujah. Hindi ka niya ililigaw. Alam natin yun, mga kapatid. Can you say amen? Hallelujah. Glory to God. Ang dami nag-amen. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. And Paul was very careful on that. The Apostle Paul was very... Mahirap para kay Pablo. Ha? Meron tayong kasabihan, it's hard to be humble when your tank is full. Si Pablo, mga kapatid, yung preacher na palaging full tank. Israelite. By nature, meron po siyang dapat ipagmalaki. Kabilang siya sa mga lahi na pinili ng Diyos. Can you say amen? He was a Pharisee. He was a lawyer. He knows the law. And isa pa, mga kapatid, he was an eloquent speaker. Magaling siyang magsalita. Ang pabor ng Panginoon nasa kanya. You know what? More than half of the New Testament, siya ang ginamit ng Diyos para masulat. Amen? But listen to this. In the book of 1 Thessalonians chapter 2, verses 5 to 8, for we never came with flattering speech, as you know, nor with pretext for greed. God is witness. Not did we seek glory from men, after from you or from others, even though as apostles of Christ we might have asserted our authority. But we proved to be Gentile among you as a nursing mother. But we proved to be gentle among you as a nursing mother tenderly cares for her own children. Having so fond an affection for you, we were well pleased to impart to you not only the gospel of God, but also our own lives, because you had become very dear to us. In the context of this, mga kapatid, hallelujah, hindi niya inintindi kung ano ang magiging tingin ng tao sa kanya. Hindi siya gumamit ng salita para pagandahin yung lumalabas sa kanyang bibig. Amen. Kung hindi kanyang dinala sa kanyang mga tagapakinig, sa mga tupa na kanyang inaalagaan, ang salita ng Diyos. Hallelujah. At sa mga tinetrain niya na susunod sa kanya, katulad ni Timoteo, katulad ni Tito, na ganun pa rin ang kanyang sinabi. Nasabi niya, take heed of the doctrine. Take heed of, ingatan mo yung sarili. Ingatan mo rin ang mga aral na narinig mo, sabi ni Pablo. Bakit? Sapagkat sa pamamagitan niyan, ililigtas mo ang sarili mo at ang lahat ng makikinig sa iyo. Amen? So it's about, hallelujah, doing the will of God. Hallelujah. And sometimes we really have to protect ourselves because as you know, kami na mga mangaral ay tao rin katulad nyo, wala naman kami pinagkaiba. May kahinaan kayo, may kahinaan kami. Amen. And look at what Paul, hallelujah, ano sinabi ni Paul, mga kapatid, para mabantayan yung bagay na yon. 2 Corinthians chapter 2, verses 1 to 5. But I determined this to my own sake, that I would not come to you in sorrow again. No, sabi rito, for if I cause you sorrow, who then makes me glad, but the one whom I have made sorrowful. This is the very thing I wrote unto you, so that when I come, I would not have sorrow from those who ought to make me rejoice, having confidence in you
that all my joy would be the joy of you all. For out of much affliction and anguish of heart, I wrote to you with many tears, not so that you would have made sorrowful, but that you might know the love which I have specially for you. But if any has any caused sorrow, he has caused sorrow not to me, but in some degree, in order not to say too much of you all. Ang hirap ng isang mangangaral na ipangaral yung totoo na merong po pwedeng dalawang maging dating sa mga makikinig. Number one ay yung masaktan dahil lang sa sasabihin ng mangangaral. Number two, na pinoprotektahan ng marami, yung magalit itong taong ito pagka sinabi ko itong totoo. So, struggle yan palagi kay Paul. Pero sabi niya, ginawa ko pa rin. Bakit? Sapagkat bagamat kayo'y malulumbay sa laman. Palawagin natin, bagamat magagalit kayo sa akin, bagamat mahihirapan kayo, magiging uncomfortable kayo sa mga marinig niyo sa akin, pagkatapos nito, ako'y magagalak sapagkat nasabi ko sa inyo ang totoo. Purihin ang Panginoon! Glory to God! Hallelujah! At may mga nagdududa sa kanya, sa isang talata, sabi ni Pablo, kung iniisip mo kayo spiritual, at kung ikaw'y maka-Diyos, dapat niyong malaman na ang mga salitang sinulat ko sa inyo ay mga kautusan ng Diyos! Hallelujah! Sa isang talata, I think that's 1 Corinthians 4:6, sabi ni Pablo, kami ni Apollo ay nagpakita ng halimbawa sa inyo na huwag kayong hihigit sa mga nasusulat upang huwag magmalaki ang isa higit sa kabila. Mga kapatid, it's not about our opinion. It's not about what is generally accepted by the quote-unquote church. It's not that. It is the Word of God, the truth of God that is written in His Word. At ang sakop nito, mga kapatid, hallelujah, ay mga bagay na makinalaman sa ating sarili, sa ating pamilya, sa ating iglesia, sa ating paglilingkod sa Diyos. May mga tao kinakarir yung paglilingkod sa Diyos, doon ako magsisimba kasi mas mataas ang pwesto ko doon. Mas napapansin ako doon. Ay, doon kasi, pinapansin nila yung mga talent ko, pagka dyan ako sa STEM, kasi lagi na lang, limitado yung exposure ko. Hello! Sana tamaan kayo. Diba? Praise God. Sa inyong trabaho. Hey, listen. Huwag kang ma-insecure kung mayroong gustong sumunod sa pwesto mo. O huwag kang gumawa ng masama para makuha mo yung pinag-aagawan nyo. Promotion cometh not from the east nor from the west. Promotion cometh from the Lord! Kung gagawin mo ang tama. Kung mabubuhay ka ayon sa kalooban ng Diyos, magugulat silang lahat. Ikaw ang magiging boss nila. Oh my. Hallelujah. Praise God. Proven yan sa ating komunidad, sa ating bansa. Hallelujah. You know why? Praise God. Ang sabi po, mga kapatid ng Panginoon, meron tayong batayan. Hindi natin dapat, hallelujah, pagtiwalaan, mga kapatid, yung ating iniisip na makabubuti sa atin. Alam mo, there are certain facts that we must consider. Wala ka kung hindi ka ginawa ng Diyos. At kahit ginawa ka ng Panginoon, wala ka na rin. Bakit? Nahulog ka sa kasalanan. It was our Maker and our Savior kung ba't ka nandyan. Now, between now and heaven. Alam niyo ba na gusto ng Panginoon na maging maganda yung buhay mo? Better than you think is maganda. Mas alam ng Diyos yung maganda sa atin kaysa iniisip natin maganda para sa atin. So trust Him. If you will do your own ways, maaaring to some extent, masiyahan ka. Pero hindi mo alam kung gaano kalaki yun na mismo. Hallelujah. Ang sabi, mga kapatid, ng salita ng Panginoon, my ways are not your ways.
Ang sabi niya, neither my thoughts are your thoughts. Hindi ko makita yung talata. Sapagkat kung gaano kataas ang mga langit sa lupa, ganon mas mataas ang aking pag-iisip sa inyong mga pag-iisip. At ang aking mga paraan na yon, Isaiah 55, 8, 9. Kala ko nalipat na. Oh. Hindi nababago yan. Kaya ang Panginoon, mga kapatid, merong otoridad para magsalita. Kaya, yung mahirap sa iba yung Matthew 6:33, seek you first the kingdom of God and His righteousness. Pagka masyadong karnal, ang unang lalabas sa bibig mo, paano naman ako? Yun nga ang dahilan kaya nga sinabi ng Panginoon seek you first. Why? Sapagkat lahat ng gusto mong mangyari, tatanggapin mo higit pa doon sa paraang iniisip mo. Amen. Glory to God. So mga kapatid ko minamahal, hallelujah, sumunod tayo sa Diyos. Ngayong ikaw'y born again na, ngayong anak ka na ng Diyos. Amen. Pangalan mo nakasulat sa aklat ng buhay. Between now and the sound of the trumpet. Diba? Kasi ayaw ng salitang rapture, wala raw sa Bible yun. Okay, huwag natin bagitin yung rapture. Wow. Between now and the sound of the trumpet, magtiwala tayo sa Diyos. Ang nais niya, yung best para sa iyo. Hindi lang para sa iyo, para sa lahat ng inaalala mo. To everybody you cared for. Sa lahat ng bagay na gusto mong ma-attain, mapagtagumpayan. Alam ng Diyos ang best para sa atin. Ang susi, pagsunod. Pagsunod talaga. Pagsunod talaga. Ironically, mga kapatid, yan po ang pinakamahirap gawin ng tao, yung pagsunod. Gusto ng tao, siya lagi ang pangyayari. And you know what? And sa pagtatapos natin, mga kapatid, gusto kong iwanan sa inyo, sino ka man, ano ka man, anak ka ng Diyos. Palagi nating i-examine ang ating mga sarili. Si Jesus ba sinusunod ko? O yung sarili ko? Amen? Si Jesus ba ang sinusunod ko? O yung sarili ko? The life that I am now living, is it according to His will or my will? Maybe you're doing okay. Oh yeah, in spite of the pandemic, maybe you are doing just fine. But who knows? Baka higit pa dyan ang gusto ng Panginoon kung talagang sinusunod mo siya every step of the way. Pagpalain tayo lahat ng ating Panginoon. God bless you.